Okay mga kapengyo, balikan nga natin itong ang pangyayari dito kay Manong Guard versus Sampaguita vendor issue. Dito nagsalita na nga rin itong si Makagago about nga dito sa issue na ito. At alam naman natin na nag-viral talaga ito. Maraming kumakampi kay Sampaguita vendor at marami rin naman kumakampi dito kay Manong Guard. So parehas lang kasi silang may mali sa nakikita ko. At tara mga kapengyo, basahin nga natin yung naging mensahe ni Makagago para sa lahat, no? Na wag nga raw maging one-sided din. At tara, basahin natin to. Sabi ni Makagago rito, ang hirap lang mga kahombre ko kasi one-sided lang ang mga lumalabas na video, which is yung dulo lang. Hindi natin alam yung simula, hindi natin alam kung saan nag-umpisa ang lahat. Tandaan nyo, hindi porke bata, hindi porke nakakaawa ang vendor ng Sampaguita as we saw, siya na kaagad ang tama. Which is totoo naman talaga mga kapengyo, no? Na hindi rin tayo pwede maging one-sided talaga. Tignan din muna natin maigi. O alam naman natin na sinipa niya yung bata, hindi naman tinamaan, pero mali pa rin yun, no? Mali po yun, mali. At saka pangalawa, sinira niya yung Sampaguita ng bata, which is very wrong din, no? I don't think nakasama pa yun sa protocol nila. Pero yung paninita ng gwardiya doon sa bata, tama yun. May rights naman siya doon, no? Nasa protocol kasi nila yan. At dito sinabi pa ni Makagago, understandable naman yung hassle niya para magkapera. Dahil kapos nga. Pero meron tayong batas na pinagbabawal ang mga minor na magtrabaho. Alam natin lahat kung gaano kadelikado ang streets dito sa atin. Tas babae pa yun. Ang tanong, nasaan ang mga magulang ng batang yon? Sila talaga ang dapat managot in the first place. Dapat wala doon yung bata, which is totoo, no? Kumbaga under pa yan ng kanyang magulang. Kung minor de edad pa talaga, hindi dapat talaga nagtitinda yan kasi bawal talaga yan. Pero alam naman natin sa atin, no? Marami talagang pasaway, no? Na kung saan may makikita ka talagang bata na nagtitinda. Kahit nga ako pag nagmamaneho ako sa Pilipinas, minsan may kakatok sa ano ko, no? Sa aking pintuan na nanghihingi, no? Ng limos or nagtitinda ng Sampaguita. Minsan maaawa ka, natural, binibigyan natin, no? At dito sinabi rin ng Makagago, para naman sa security guard, sa isang banda tama ang ginawa niya. Kasama sa trabaho niya ang pagtaboy ng nakatambay sa harap ng gusali na pinaggagwardyahan niya. Kasama talaga yan sa protocol niya bilang guard, which is totoo, no? Sinasabi ni Makagago dito na kasama talaga yan sa kanilang protocol pag may nakahara-hara, no, doon sa gusaling binabantayan niya, which is nakaupo kasi yung bata sa gitna mismo ng lakaran o entrance ng SM Mega Mall. At dito sinabi rin ni Makagago, ang mali lang niya talaga dito ay yung kung bakit niya sinira yung paninda ng bata. Pwede naman niyang paalisin na lang ng maayos. Ngayon, ang hirap pa rin i-judge. Ikaw ba naman nakatayo ng 8 hours every day, pagod, stress, problem sa init? Tao lang din si Kuya Guard. Totoo naman niya mga kapengyo, no, na kung saan pagod din yung tao Tsaka kung mapapansin nyo dun sa video, gabi na yon. So ibig sabihin, nag-duty na siya from umaga hanggang gabi, no? Stress na yung gwardiya, pagod sa init, nakatayo everyday, tapos sasabayan pa ng pasaway na bata, natural talagang mapipikon, no, yung kahit sinong gwardiya siguro. Yan mga kahombre ko, mahalaga ang magmasid-masid. Huwag tayong maging one-sided. Sana ngayon 2025, ganito na tayo mag-isip mga kahombre ko. Para maayos ang isang bansa, dapat sari-sarili muna natin ang ayusin natin. Starting sa mga ganitong mga maliliit na bagay, tulad nga ng pagmamasid muna bago mag-judge. Which is talagang nakita ko nga, no, sa kahit sa aking comment section, napakarami pong nanguhusga talaga kay Manong Guard. Kung saan sinasabi pa ng iba, bakit daw kinakampihan ko si Guard, pinsan ko daw ba, ganito ganyan. Hindi naman po sa kumakampi mga kapengyo, no. Ako po'y gumigit na, no. Kahit sa bata naaawa din po ako. Kahit doon po sa gwardiya naaawa din po ako kasi syempre pamilyado rin yung tao. Yung lahat naman tayo mga tao, meron tayong temper no. Minsan talagang nakukuha natin yung limit. Katulad noon, sinita niya na sinita yung bata, ayaw umalis, baka nga kung ano-ano pa sinasabi ng bata. Kaya yung temper ng gwardiya, napikon na siya, no. Kaya niya nagawa siguro yon. Pero very wrong po talaga yon. Talagang kita naman natin sa video na tinipa niya tapos sabay kinuha nga niya yung Sampaguita ng bata. Pero wag rin po tayo mapanghusga kasi napakarami pong bata sa Pilipinas na nagpapanggap na ngayon ng estudyante, 'di ba? Wag po tayo kaagad-agad na manghusga. Yun po ang ibig sabihin ng pinararating dito na mensahe ni Makagago din. At basahin naman natin yung mga ilang fans na nag-comment, no? At dito sinabi nga ni Roberto, pasaway kasi ang
yung bata na yan. Laging naka-uniform ng damit yan. Kahit Sunday, hindi nag-iisa yan at laging nagmumura. Marami yan sila at mahusay dumiskarte. Kaya biktima rin si guard dyan dahil peperahan siya. Lalo na at marami ang nakisakay. Which is totoo naman talaga, no? Alam naman natin sa Pilipinas, napakarami pong modus ngayon. Totoo po yan, mga kapengyo, no? Doon sa mga talagang lihitimong naka-experience or kahit hindi lihitimo, basta mga Pilipino, alam naman natin yan. Hindi ko po nilalahat, ha? Marami po talagang modus sa Pilipinas. No, minsan nagpapanggap na ganito, tapos yung pala sa sindikato pala nagtatrabaho, di ba? Alam niyo yun, wag din tayo mapanghusga dahil si Manong Guard nagtatrabaho lang naman din po talaga yun. At dito sinabi naman ng ni Fernan, better hear both sides of the story. Mali yung ginawang pagsira at pamimisikal ni Guard doon sa paninda nung bata. Pero may something din dun sa inasal nung bata. Palaban din eh. Totoo naman talaga, no? Sa ganung edad, napapalu-paluin mo rin sa muka ng sampagita yung gwardya, kawalang respeto na rin yun. Pero siguro na-trigger na rin yung bata dahil nga kinuha ba naman yung sampagita niya. Pero sa aksyon ng bata, halatang kitang-kita nyo, no, na palaban at medyo nawala sa ulirat, no, yung sa paggalang o pagrespeto sa nakakatanda sa kanya. Possibilities are matigas talaga ulo ng bata. Ilang beses kaya siya pinagsabihan na umalis na doon sa lugar bago humantong sa ganon. Yun naman pala mga kapengyo, sinasabihan na talaga siya ni Manong Guard pero ayaw niya umalis, nagmamatigas yung bata. Siguro na-trigger din yung gwardya. At dito sinabi naman ni si Boche, dami yan dito sa duty ko. Kunwari nagtitinda sampagita pero limos talaga ang talagang pakay. Kasi maraming naaawa, gabi na nagtitinda pa ng sampagita kaya maraming nag-aabot ng pera. Oo nga naman mga kapengyo, no? Minsan ganyan yung racket ng iba eh. Sa gabi magtitinda para mukhang kaawa-awa, no? Tas bata pa, bata, bakit nandito ka pa sa labas? Gabi na. So bibigyan natin ng pera kasi naawa tayo. Tayo kasi mga Pilipino, alam naman natin, no, na maaawain talaga tayo. At sinabi pa niya dito, kahit di na nabili, makukulit pa naman kahit sinabihan na bawal magtinda, lalapit pa sa kumakain tapos nag-aalok. Pag pinersa mo naman, paalisin, sasagot pa, minsan namamakyo pa. Pero pagkakamali lang ni Buddy, nanakit at nanira siya ng paninda. Yun kaya sinasabi ko mga kapengyo, no? Paulit-ulit kong sinasabi din na alam naman natin na may mali talaga si Manong Guard doon, no? Yung mali niya talaga is hindi niya napigilan yung kanyang temper, no? Dapat talaga pag gwardya ka, mahaba din po yung ano mo dyan, pasensya mo, no? Hindi ka basta-basta papatol. Gaya niyan, Manong Guard, pumatol ka. So ano nangyari ngayon? Talagang nasibak, no? Etong si Manong Guard sa kanyang trabaho, which is nakakaawa naman. Hindi lang si Manong Guard yung nakakaawa, pati yung kanyang pamilya na apektado rin sa issue na ito. At dito sinabi naman ni Ken, boss, naging SG din ako at ang pinakatrabaho namin is to protect life and property of our clients. Pero alam nyo naman na bawat obligasyon ay meron din namang limitasyon. Yes, trabaho namin na itaboy ang sinumang trespassers or tambay sa area of responsibility namin. Pero nung moment sirain niya yung paninda at patulan yung batang babae na minor de edad, hindi na saklaw yun ng aming tungkulin. Yes po, totoo po yan, no? Kahit po ako nung napanood ko yung video, maling-mali po talaga si Manong Guard doon nung tinadyakan niya at sinira niya yung paninda ng bata dahil yung bata nagtatrabaho lang naman din. Kaso lang ang mali din naman kasi ng bata doon, bakit kasi doon siya pumwesto, no? Na kung saan pinapaalis na pala siya ng gwardiya, dapat umalis na lang siya kasi alam naman natin yung bawal at mali. At dito mga kapatid, sinabi naman ni Abby, nilagyan lang na malungkot na sounds, nakakaawa agad. Araw-araw ko nakikita yung mga yan. Kahit araw o gabi, naka-uniform, modus na ata nila yan. Wag one-sided guys. Ayan mga kapengyo ha. Doon sa mga ibang mga nagko-comment sa akin ha, naririnig nyo naman siguro yung ibang sinasabi ng mga netizens na wag naman din tayo maging one-sided agad. Tingnan din natin bago tayo manghusga. At dito sinabi ni Robert, tama ba dahil SG ka, sisipain mo yung bata? Palagay natin makulit ang bata, dapat ba sipain? Sirain ang paninda? Kasama na yan sa pagiging SG, yung mahaba ang pasensya, which is totoo naman. At dito sumagot din si John Rick at sinabi niya, porket ba naka-uniform bata na? How are you sure na bata yon? If oo, mali yung guard, paano kung hindi naman pala yon minor? At nagpapanggap lang na naka-uniform na walang patches ng school para makapang limos at makabenta.
Which is may punto rin dito si John Rick, no? Kaya nga yan yung sinasabi ko na wag tayo kaagad manghusga at wag kaagad tayong one-sided. At sinabi naman dito ni Jazz, dami-dami nagpapanggap na estudyante, masabing nakakaawa lang nung una nang husga na ako. Pero napaisip ako na araw-araw na napakaraming makulit na pahara-hara sa harapan ng SM. Si Manong Guard, ginawa lang niya trabaho niya. Napasobra lang talaga pagsuway niya, dapat siguro maging patas lang sana. Warning lang muna ginawa niya, kawawa rin naman yung guard na walan ng trabaho. Which is totoo naman talaga, no? Kasi may pamilya rin yung guard eh. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo mga kapenyo. Alalahanin din natin na napakaliit na lang po ng sahod talaga sa Pilipinas, tapos mawawalan pa ng trabaho yun si Manong Guard. Nakakaawa din yung tao, 'di ba? Intindihin din natin. Oo, naawa tayo dun sa bata, no? Talagang syempre kahit sino naman mga kapenyo, bata yun eh. Dapat naman talaga hindi pinapatulan. Pero tingnan din natin yung gwardiya kasi kawawa din. At dito sinabi naman ni Jam, ako di naawa sa bata, matigas ulo ng bata at bastos. Mukhang na-trigger lang naman yung guard. Isa pa, makulit talaga mga yan. Pag di binigyan, yung iba mumurahin, pupunasan ka ng sipon kung ano-ano pa. Oo nga naman, may mga bastos din na bata. Yung iba nga, may na-encounter pa ako sa Jollibee, no? Pinaalis siya ng gwardiya. Ang ginawa niya, niloraan niya pa niya yung gwardiya, sabay tumakbo. No? May mga matitigas talaga ulo sa atin. At dito sinabi rin ni Rams, Pinoy kung sino mas mukhang kawawa, yun ang kakampihan. Kung sino mahirap at kawawa, siya ang bida. Naku po, oo, pero hindi naman po lahat ha. Meron din talagang mga mahihirap na kinakawawa ng mga mayayaman or kung sino man. No? Hindi po lahat. May mga tao lang din talagang ito katulad din to na tsempo lang, no, ng mga ganitong pangyayari. At dito sinabi rin ni Donna, agree ako dito. Sa panahon ngayon, sobrang dami ng manloloko at mga kabataan na naligaw na talaga ng landas at bastos. So yan mga kapenyo, ano nga masasabi nyo dito sa mga naging komento ng netizen at dito rin sa komento ni Makagago na tignan din daw natin both side muna bago tayo manghusga, which is totoo naman, wag din tayo kaagad na one-sided lang kasi may mga tao rin tayo nasasagasaan. Gaya na lang ni Manong Guard na nagtatrabaho lang naman at pinaglilingkuran yung kanyang tungkulin pero natanggal sa trabaho dahil sa paninitanga niya dito sa batang nagtitinda ng sampagita.